Mahal, tayo po'y dadako sa pakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras nito, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Upang ang Diyos ay maglangis, minamahal, sa kanyang dakila at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah! Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. The leading prayer for our beloved Honorable Pastor, Lord, have mercy upon us. Anoint thy words. That is Jesus. Hallelujah. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, amin pong sinasaway ginagapos lahat po ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, cast out right now, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin at luwalatingin po, minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po lahat, minamahal, all the glory, all the honor, worship, and thanksgiving, majesty only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to Blessed Almeida family, sa mga anak, sa mga apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga sa kanila pong buong pamilya, ay patuloy po nating pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay patuloy pong nagtatalaga ng mga tao na kanyang gagamitin upang maitaguyod ang kanyang banal na iglesia, mga minamahal, hanggang sa araw ng kanyang dakila at banal na pagdating. At mga minamahal, ganun din naman po sa lahat po ng ating mga viewers, mga minamahal around the globe, sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng bansa, sa ibayong dagat, mga minamahal, at sa buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, sa buong mga minamahal Zamboanga Peninsula. Tayo po ay nasa Western Mindanao, mga minamahal ang Zamboanga, at sa lahat po ng ating mga Muslim brothers po, mga minamahal, ay magandang gabi po, minamahal sa inyo pong lahat. Sa ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako po ng Grandel Ferry, patuloy po kaming nangungumusta, mga minamahal, sa ating beloved John Lonsaga, beloved Andres family, at maging sa dako ng Calgary, mga minamahal, beloved Kuya Eric Garcia, sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Peltran, mga minamahal. At magandang gabi po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan sa dako ng Kuwait, sa dako ng Qatar, sa dako ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, at maging sa dako po ng Singapore, sa dako ng Australia. Minamahal po natin mga kapatid na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maging sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, at maging sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Japan, mga minamahal, at sa dako ng Malaysia, sa mga kapatiran po natin, mga minamahal, na hindi po namin maisa-isang pagbanggit, sa akin pong mga loved ones, mga mahal ko po sa buhay, sa dako ng Leyte at sa dako ng Samar. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, sa mga kapatiran po natin sa buong Leyte at Samar na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ay magandang gabi po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. Ang Diyos pong magpala sa atin, mga minamahal, at pagkalooban tayo ng sapat na karunungan, kaalaman, katapangan ng mahal na Panginoon upang patuloy pong maihayag, mga minamahal, ang kanyang banal na salita, at lalo tigid sa lahat ng dakilang paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang ating tunay na kailangan, mga minamahal, yung anointing ng Panginoon, yung paglalangis ng ating buhay na Diyos. At ating pong handa, ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, at ang ating pong mga Biblia, nalotigit sa lahat, ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, faith that stand in the power of God. Faith that stand in the power of God. Pananampalataya na nasasalig, mga minamahal, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yung pananampalatayang nagiging matibay, pananampalatayang matatag, mga minamahal, dahil po sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po, mga minamahal, ay napakahalaga na ating pong talakayin upang makita po natin ang pagkakaiba ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon ilalim ng ministeryong ito, na tayo po, mga minamahal, na mga anak ng Diyos ilalim ng ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Our faith, mga minamahal, are not stand in the wisdom of men,
but our faith are stand in the power of God. Magkaiba po yun, mga minamahal. Iba po yung tibay, iba po yun yung tatag. Sapagkat sa ating pong Christian journey, napakahalaga minamahal na magkaroon tayo ng matibay at matatag na pananampalataya. Yung pananampalataya na kahit anong bagyo, kahit anong unos, kahit anong pagsubok, kahit anong dagok sa buhay, ay hindi po basta-basta matitinag at mabubuwal na pananampalataya. Yun po ang pananampalataya na kailangan natin. Lalong-lalo na po, mga minamahal sa atin, we are facing on the last days. At sabi pa nga, mga minamahal, habang papalapit ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay pabigat ng pabigat naman ang pagsubok. So, ibig sabihin, dahil pabigat ng pabigat ang pagsubok, napakahalaga na magkaroon tayo ng matibay at matatag na pananampalataya. Ito po, mga minamahal, ay ibibigay at nanggagaling po sa ating mahal na Panginoon. Unang talata, ating pong pag-aralan from the book of 1 Corinthians, chapter 2, verse 4, up to verse 5. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran po natin sa dako ng Korinto. Gusto ni Apostol Pablo na mga kapatiran natin sa Korinto ay magkaroon ng matibay at matatag na pananampalataya. Pananampalatayang hindi nasasalig, mga minamahal, o nagmumula sa karunungan ng tao. Actually, liwanagin po nating mainam, mga minamahal, mahalaga, mga minamahal, ang pangangaral na mayroong taglay na karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yun po ang napakahalaga na bilang mangangaral ay magsaliksik sa salita ng ating mahal na Panginoon, magbulay-bulay sa salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po ang ginagamit, tayo po ang kinakasangkapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magsaliksik ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na ating bagong tuklas, mga bagay na ating nasasaliksik, mga minamahal, naririnig sa pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, ito po yung aral na ating ipapangaral sa ating minamahal na mga kapatiran. Mga minamahal, kailangan taglayin din po natin ang karunungan, mga minamahal, at kalaman na spiritual na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, karunungan at kaalaman na mayroong pong lumalakip na kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung mangangaral tayo na walang taglay na kapangyarihan, para lamang po tayong lanta na tumataginting, tumutunog na walang laman. Meron po at napakarami pong mga ngaral na mga minamahal ganitong uri ng mga ngaral. Amen? They preaching only with enticing words. Magagaling lang silang mangaral pero walang taglay na kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi po nagmamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang pangangaral. They all know is to preach the gospel with enticing words, pero wala pong mga minamahal taglay na kapangyarihan. Wala pong mga minamahal impact yung kanilang mga pangangaral. So ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang maging mapisa ang pangangaral ng isang mangangaral, ay tataglayin po niya, mga minamahal ko, ang kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Apostol Pablo ay isang mangangaral, mga minamahal. He preached the gospel, mga minamahal, sa iba't ibang mga lugar, not only for enticing words, mga minamahal, of man's wisdom, but through the demonstration of the Holy Spirit and in power. Sabi ng banal na Biblia, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and in power. Basahin po natin, mga minamahal ko, sa Tagalog, ano pong sinabi ng Biblia. At ang ating pananalita at ang ating pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, sapagkat mga minamahal, sa panahon ngayon, napakaraming mga ngaral, mga minamahal ko, na hinihikayat po nila, sila po yung nangangaral sa magitan po ng pananalitang, mga minamahal, mapanghikayat. So sila po ay nakakakabig, mga minamahal, ng miyembro, nagkakaroon ng miyembro, that is because of their enticing words, doon sa pangangaral na mapanghikayat, mga minamahal, karunungan, pangangaral ng karunungan na mapanghikayat na galing sa tao. Sabi ng Biblia, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay iyong pangangaral, mga minamahal ko, na lumalaki po yung patutuo ng Espiritu Santo at lumalaki po yung kapangyarihan. Yun po ang pangangaral nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro. Yung mga apostles in early times, mga minamahal, they preach the gospel, mga minamahal, with God's power.
ipinapakita nila. Imagine, mga minamahal, nadadaanan lang ng kanilang mga anino ay gumagaling. Ipinapatong nila yung kanilang mga kamay, mga minamahal ko, sa may mga sakit, iba't ibang uri ng karamdaman, mga demon possessed. Mayroon po sa banal na Biblia, mga minamahal, ilang taon na inaalipin ng dyablo, at mga minamahal na andoon na lang po siya sa sementeryo, nakagapos, nakatanikala, mga minamahal ang kanyang mga kamay. At siya po ay pinaghaharian, mga minamahal, ng mga minamahal, napakaraming demonyo. Ito po ang tawag sa kanya ay legion. It means, mga minamahal, hundreds of mga minamahal, demonical spirit yung naghahari po, mga minamahal ko, sa kanya. At ang sabi ng banal na Biblia, ito po ay lumayas, mga minamahal, as magitan lamang po ng pagpatong ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Sinaway ng mahal na Panginoon mga demonyo. Ganon din sa mga panahon ng mga apostoles, mga minamahal, mga lumpo, mga bulag, may mga ketong, mga incurable, mga minamahal, hindi po basta-bastang karamdaman lang yung na-encounter ng mga apostles. At dahil kasama nila ang mahal na Panginoon, ito po yung pagkakaiba. Sa mga ngaral na kasama mo ang Diyos. Dahil sa mga ngaral na kasama mo ang Panginoon, talagang gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, mga minamahal, at sa mga buhay ng mga tao, mga minamahal na nasa palibot mo, just only to reveal, mga minamahal, ipakita ng mahal na Panginoon na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Kagaya po ng pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, amen? Nangangaral siya, hindi lamang sa magitan ng pangangaral, bagkus lumalaki pang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Imagine, leukemia, cancer, TB, diabetes. Yan po ay, mga minamahal, may mga documentary files. Ang iba'y galing sa ospital, tinanggihan na ng mga doktor. Ang iba'y may mga taning na ang buhay, mamamatay na lang, mga minamahal, hinihintay na lang po ang paghinto ng pintig ng kanilang mga puso at sila po ay mamamatay na. Ngunit nang sila po ay mapabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tulad din prayer for beloved honorable pastor, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang. Sila po ay nakinabang. Bakit po? Ang kanilang leukemia, cancer, TB, diabetes ay gumaling. Tinanggihan na ng mga doktor at mga ospital. Wala na pong kagalingan. Ngunit mga minamahal, sabi pa nga, ang Diyos, mga minamahal, sa ministeryong ito ay Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong wala ng pag-asa, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na Biblia, that your faith should not stand in the wisdom of the purpose, yung purpose ng mahal na Panginoon. Bakit po ang isang mangaral ay kailangang mangaral not for enticing words, of men's wisdom, sabi ng Biblia, but through the demonstration of the Holy Spirit and in power. Kailangan na andoon yung demonstration ng Holy Spirit. That is power. Demonstration ng Holy Spirit, nagde-demonstrate, mga minamahal, yung banal na Espiritu. Ano pong sabi sa Tagalog, mga minamahal? Ulitin po natin pagbasa sa verse 4. Sabi ng Biblia, patutuo ng Espiritu Santo, kundi sa patutuo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Hindi po magiging powerful preacher, anointed preacher, ang isang preacher without the demonstration of the Holy Spirit and power, mga minamahal. Ito pong nagpapatunay na ikaw ay preacher ng Diyos. Ito po'y nagpapatunay na ikaw ay totoong mangangaral ng ating mahal na Panginoon with demonstration of the Holy Spirit and demonstration of power. Ibig sabihin sa buhay mo, mga minamahal, makikita ng iyong dalawang mata kung gaano ang Diyos naghihimala. Kaya nakakalungkot sapagkat napakaraming mga sekta at denominasyon ngayon, mga minamahal, they only preach with enticing words. They convince, mga minamahal, many people, not of the power of God, but they convince the many people, mga minamahal, through their enticing words. Kanila pong kinukumbinsi, dumadami ang kanilang membro dahil magagaling silang magsalita pero walang demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, walang demonstration ng Holy Spirit at walang demonstrasyon ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Case-to-case basis, mga minamahal, sa husgado, hindi po tayo mananalo nang wala tayong matibay na private ebidensya. Huwag ka na lang magsampa ng
mga minamahal, kaso, amen, kung wala kang matibay na prueba at ebidensya, mga minamahal, siguradong matatalo ka, siguradong hindi ka mananalo sa isang kaso. Kaya kapag tayo po ay humarap sa isang kaso, make it sure, we need to make it sure na mayroon tayong matibay na prueba at meron tayong matibay, mga minamahal, na ebidensya. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, kung ebidensya lang ang pag-uusapan, kung prueba lang, mga minamahal ko, ang pag-uusapan, mga patunay, ebidensya, mga minamahal, na totoo ang Diyos kumikilos sa ministeryong ito, ay talagang mamamangha ka, mga minamahal, sa mga kamanghamanghang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng ating beloved Pods, mga minamahal, sa kanyang preaching, doon daw sa ibang bansa, mga minamahal, mapagaling lang yung lagnat. Talagang grabe yung kanilang pagsamba. Lagnat pa lang yan, ha, mga minamahal. What is lagnat? Ikumpara mo sa mga karamdamang pinapagaling ng mahal na Panginoon sa ministeryo ito. Mga bedridden na, may mga taning ng buhay, tinanggihan na ng doktor. Iniiyakan na, imagine, iniiyakan na, mga minamahal, ng mga loved ones dahil nagpapaalam na po yung may karamdaman, mamamatay na, kagaya ng testimony ng ating minamahal na kapatid, beloved brother Edwin Aklan kanina, yung kanyang beloved wife, mga minamahal, kilala ko po ang kapatid nito, beloved brother Edwin Aklan, yung kanilang pamilya, kilala ko po yan sila, mga minamahal. At through their testimony, talagang totoo po, mga minamahal, ng kanyang beloved wife ay na-bedridden po yan, nagkasakit po yan, mga minamahal, nagpaalam na po yan sa kanila at talagang mamamatay na po, mga minamahal. Ngunit nang ipanalangin ng tao ng Diyos, ipanalangin ng mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang patunay na yung panalangin ay may taglay na kapangyarihan. Tingnan mo po, mga minamahal, yung ibang pastor, lalapit sa kanila yung kanilang mga miyembro dahil magpapalayans, ililayans ng pastor. Kapag hindi gumaling, mga minamahal, dudukot ang pastor ng pera sa kanyang wallet, bibigyan, sasabihin, o sige, bumili ka na lang ng gamot dahil hindi ka naman gumagaling sa pananalangin. So, mga minamahal, isa pong maling impluensya, mga minamahal, sa miyembro, na makita ang pastor, mga minamahal ko, na walang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nagkakaroon ng bahid, yung purong-purong salita na ipinapangaral mo, kung ikaw ay isang pastor na kulang sa pagtitiwala, isang mangaral na kulang ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, paano mong maipapangaral na ang Diyos ay dakilang manggagamot kung ikaw ay nagtitiwala sa gamot? Paano mong ipapangaral na ang Diyos, mga minamahal, ay makapangyarihan kung ikaw ay tatakbo sa ospital at sa mga doktor? Bueno, siguro kung bone fracture, mga minamahal, amen, na kailangan talaga ng orthopedic, siguro kung panahon siguro ng panganganak, mga minamahal, depende po sa kaso. Pero may mga karamdaman po, mga minamahal ko, na kayang pagalingin ng mahal na Panginoon na hindi kayang gawin ng doktor. May mga karamdaman na kayang pagalingin ng doktor, kayang pagalingin ng gamot, mga minamahal, pero sabi pa nga, mga minamahal, kung kayang pagalingin ng doktor at gamot, lalo tigit na kaya ng ating mahal na Panginoon. Then, kung kaya pala ng Diyos, ang higit pa sa kaya ng doktor, ano pong dahilan? Bakit hindi po natin kailangang magtiwala na lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Di po ba, mga minamahal, kung kaya ng doktor, kaya ng Panginoon, kaya ng gamot, kaya din ng Diyos. E ano po ang dahilan? Bakit hindi na lang tayo sa Diyos magtiwala, wala pang gastos? Maluwalhati pa natin ng Panginoon, mapaluguran pa natin ang ating buhay ng Diyos kung sa Diyos tayo magtitiwala. Kaya ang sabi ng verse 5, mga minamahal, pakibasa po natin sa Tagalog. Sabi ng Tagalog, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng... Yun po ang gusto ng mahal na Panginoon. Faith, mga minamahal, that stand in the power of God. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pananampalataya na masasalig, pananampalataya na magiging matibay, pananampalataya na tatayo, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Paanong mga minamahal titibay, paano tatatag ang iyong pananampalataya kung ikaw ay nakumbinsi lang dahil sa karunungan, mga minamahal po, ng tao at hindi ka nakumbinsi sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tayo po rito, mga minamahal, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, we are 100% totally convinced
nabuhay ang Diyos, mga minamahal, hindi lang sa mga bagay na ating narinig. Hindi tayo nakadepende sa testimonyo ng iba dahil meron tayong personal testimony, mga minamahal, patunay in our own experience, nabuhay ang Diyos, totoo ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, mga minamahal. Sa testimony pa lang, talagang tutulo na ang iyong luha, mga minamahal, dahil mamamangha ka, mga minamahal, nung ikaw ay galing sa ibang sekta, galing ka sa ibang denominasyon, may pangangaral na po ng salita ng ating mahal na Panginoon, pero wala po yung ganitong grabing himala, mga minamahal, na halos mga gawa ng Diyos, na halos hindi ka panipaniwala, pero kailangan mong maniwala dahil ito'y gawa ng Diyos. Ito po yung isa sa mga existence ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po, mga minamahal, meron tayong mga personal testimony. Kadalasan, may mga naririnig tayong mga patotoo galing po sa ating mga, ini-intake po natin yon because we believe, mga minamahal, our God is a powerful God. Our God is a miraculous God. Naniniwala tayo 100% kasi na-experience natin. Bakit tayo maniniwala kung hindi natin naranasan? Mga minamahal, linuloko lang natin ang sarili natin. Halimbawa, mga minamahal, ikaw ay may produktong ibinibenta na pampakinis ng mukha, mga minamahal. Pagkatapos, ang mukha mo naman ay butas-butas. How can we convince, mga minamahal, yung ating mga customer na ang produkto natin ay epektibong produkto kung ang mukha naman natin ay butas-butas, mga minamahal? Kaya, syempre, magtatanong ang mga minamahal customer, kapag makita ang produkto na ilinalako mo na pampakinis ng mukha, pampatanggal ng tagyawat, mga minamahal, yung mga butas-butas sa mukha ay matatanggal. Syempre, pag ako ang customer, kung ano ang binibenta mo, titingnan ko yung mukha mo, mga minamahal. Dahil syempre, kapag ikaw ang nagbibenta, you need to make it sure, mga minamahal, na epektibo yung produkto na ibinibenta mo, mga minamahal, dahil kumbaga na-experience mo, nakita, mga minamahal, actual, mga minamahal, na talagang epektibo yung produkto. Nakuha po ninyo, mga minamahal. Ganon din po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakahirap kumbinsihin, mga minamahal, ang maraming mga tao kung hindi ka kumbinsido. Pero kapag kumbinsido ka na totoo ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran, hindi mahirap, mga minamahal, kumumbinsi dahil ikaw mismo kumbinsido ka na ang Diyos na pinaglilingkuran mo is a powerful God, a miraculous God, isang Diyos, mga minamahal. There's, mga minamahal, no one impossible in Him. Talagang magpiperform ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Meron kang personal testimony, kaya mong tumayo, kaya mong ipagsigawan sa lahat ng dako ng Diyos mo ay totoo. Ang Diyos mo ay makapangyarihan, mga minamahal, dahil naranasan mo ang makapangyarihan Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sabi ng Biblia, your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of the living God. Kapag ang pananampalataya mo'y tumayo dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ang puso mo, ang isip mo, mga minamahal, ay punong-puno ng mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw ay nananatili, naniniwala, nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon dahil naranasan mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang pananampalataya mo ay nagiging matibay at matatag dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pag may karamdaman ka, titiwala ka sa Diyos, aasa ka sa Diyos. May problema ka, sa Diyos ka magtitiwala. May karamdaman ka, sa Diyos ka magtitiwala. May kapatiran nga tayo, mga minamahal, na yung kanyang anak ay nagkaroon ng eltor. Mga minamahal, imagine 8 years old na kanyang anak, bata pa po, mga minamahal. Yung matanda nga po kapag tinamaan ng eltor, ito po ay mga minamahal, pagpaumanhin po ninyo sa mga kumakain na nanonood, mga minamahal, ito ay dumudumi, sumusuka. Kaya nakakita na po ko ng ganyan, mga minamahal, isang araw lang talagang lupay-pay na, nadi-dehydrate na po, mga minamahal. Kaya hindi biro, nangyari po yun sa anak niya. Siya'y nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Faith niya yun kasi, mga minamahal, siya po'y nagtitiwala sa Diyos. Alam po rin niyo, binubulungan siya ng kanyang mga loved ones, ng kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan. Itakbo mo na yan sa ospital dahil mamamatay ang anak mo. Sabi niya sa kanyang sarili, Lord, kung kayang gamutin ang ospital, alam ko, Panginoon, na kaya mo itong gamutin. Kung mamamatay ang anak ko, kahit itakbo ka po ito sa ospital, bakit, mga minamahal, lahat ba ng tinatakbo sa ospital nabubuhay?
Lahat ba ng tinatakbo sa ospital gumagaling? Marami ngang namamatay sa ospital, mga minamahal, di ba? May mga pasyente nga tayo na mga minamahal, ang ganda-ganda pa ng katawan nung napunta ng ospital, namatay tuloy, mga minamahal. Amen? Sa mga anak natin, hindi ka ba naawa left and right na tinutusukan ng mga injection ng mga karayom? Amen? Ang nakakalungkot pa, mga minamahal, yung nurse na nagtutusok ng karayom, apprentice pa, mga minamahal, nag-aaral pa lang. So ginagawang praktisan, mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay. Pero kung sa Diyos ka magtitiwala, mga minamahal, alam po nila nangyari, binubulungan siya na itakbo sa ospital, mga minamahal, dalhin na sa ospital. Pero ang sabi niya, Panginoon, kung mamamatay ang anak ko, kahit saan ko ito dalhin, mamamatay ito. Pero kung bubuhayin mo, Panginoon, kahit dito sa bahay, kaya mong buhayin. Alam niyo mga minamahal, sabi niya, Lord, kung kukunin mo ang anak ko, kunin mo na. Ay, wag mo nang pahirapan, kawawa naman. Pero alam ko, mahal na Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos. Kung ang anak ko ay para sa akin, buhayin mo, mahal na Panginoon. Pero alam po ninyo, mga minamahal, nung makita niya ang kanyang anak, lupay-pay na, mga minamahal, halos pilik mata na lang po ang gumagalaw, nahirapan ng huminga dahil sa sakit na eltor. Mga minamahal, kumuha po siya ng pala at naghukay na lang po doon sa kanilang likuran. Mga minamahal, insakto sa sukat ng kanyang minamahal na anak. Dahil kung mamatay ang kanyang anak, diretso po niyang ililibing, mga minamahal. Pero alam po ninyo, habang siya po ay naghuhukay, mga minamahal, kumakanta po siya ng makalangit na awitin, nagtitiwala siya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, nagtitiwala ako sa inyo, buhayin mo ang anak ko. Alam po ninyo, pagkatapos niyang maghukay, expectation po niya ng kanyang anak ay patay na. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, pagpasok po niya ng kwarto, nagsalita yung kanyang anak, humingi ng tubig, binigyan niya ng tubig, pagkatapos humingi ng pagkain, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kalakasan. Dahil sa Diyos walang imposible, sa Diyos walang mahirap. Sometimes, kinukulang lang tayo ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pananampalataya mo ay nasasalig. Kapag sa kapangyarihan ng Diyos, ang pananampalataya mo ay nagiging matibay at nagiging matatag, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong suliranin, kahit anong karamdaman ang dumating, sa Diyos ka pa rin magtitiwala. At ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kapag tumayo ka ng may pagtitiwala, maluluwalhati ang kabanal-banalang pangalan ng mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 4, verse 20, ano pong sabi ng banal na Biblia? For the kingdom of God is not in word, but in power. Sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon, mga minamahal, kaharian ng Diyos, ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, mga minamahal. May kalakip na kapangyarihan. Sumasama ang kapangyarihan. Kaya itong mga ngaral, mga minamahal, na hanggang pangangaral lang sila, nakakalungkot, mga minamahal, dahil ito yung mga taong hindi sinasamahan ng kapangyarihan. May mga prosperity gospel, may mga love gospel, mga minamahal. Ayaw po nilang walihan ng mabibigat na pag-aaral ang kanila pong mga membro dahil baka mabuwasan sila ng membro. Pero kakaibang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po tayo natatakot magturo, hindi po tayo natatakot mangaral ng tamang mga minamahal pangangaral para po maunawaan ang ating minamahal na mga kapatiran upang hindi po sila mapahamak, bagkus ay buong tapang nating ipinapangaral ang buong katotohanan. 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, having a form of godliness but denying the power thereof, turn away from such people. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, may anyong kabanalan. Maraming ganitong naglilipa ng sekta, mga denominasyon. Makikita natin sa YouTube, mapapanood natin sa YouTube, mapapanood natin sa FB, makikita natin sa ating mga paligid, naglilipa na ang ganitong uri, mga minamahal ko, ng mga gawain. Amen? May mga anyong kabanalan. Having form of godliness. What is form of godliness? May mga mahabang buhok. Kadalasan, ginagaya na po yung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahabang palda, mahabang damit, mahabang buhok, may bit-bit na Biblia, umaawit ng mga papuring mga awit, nag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. They are having form of godliness. That is form of godliness, mga minamahal. Pero hindi po sapat that you having form of godliness. Hindi po yan ang nais ng mahal na Panginoon. Why? Sapagkat sabi ng Biblia, yes, they are having form
of godliness, but they denying the power thereof, mga minamahal. Datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Because in holiness, there is power. Because sabi ng Biblia, be ye holy, for I am holy. Ipaliwanag po natin ito ng mahina. Bakit may kapangyarihan sa kabanalan? Kasi kapag ikaw ay lumakad sa kabanalan, sasamahan ka ng Diyos. Kaya there is power in holiness, mga minamahal. Kaya makita po natin dito sa atin, stricto tayo pagdating sa kabanalan. Itinuturo natin ang kabanalan mula ulo hanggang talampakan. Yung turo at aral na ipinangaral ng ating kagalang-galang na pastor regarding sa holiness, ito po ay ini-impose natin, pinupursue natin, mga minamahal, na ipangaral. Yung pangangaral patungkol sa kabanalan, dahil alam natin, mga minamahal, naluluwalhati ang mahal na Panginoon. Be holy, for I am holy, said the Lord. Magpakabanal tayo dahil banal ang mahal na Panginoon. Okay, you are having form of godliness, pero mga minamahal, when you denying God's power, sabi ng Biblia, nadidisplease ang mahal na Panginoon. Ang sino mang dinideny, we need to claim God's power. Hindi po natin dapat i-deny yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. We need to claim God's power. Dahil kailangan natin ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon para makapag-sustain tayo hanggang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. We need God's power to overcome any kinds of trials and persecution. We need God's power, mga minamahal, para makapanatili tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kung wala tayong taglay na kapangyarihan, sipasipain lang tayo ni Satanas, api-apihin lang tayo ni Satanas, mga minamahal. How can we overcome? How can we conquer Satan if our power, mga minamahal, are lesser than his power? So we need power greater than his power. Amen. Kailangan natin ng kapangyarihan. Higit sa kanyang kapangyarihan. Kasi kung, sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, kung gusto mong pasukin ang isang bahay, kailangan mo munang itali, mga minamahal ko, yung nagbabantay ng bahay. Dahil hindi mo makukuha ang anumang bagay na nandoon sa loob ng tahanan as long hindi magiging iyo, mga minamahal, yung bahay na yon kung hindi mo kayang gapiin yung nagbabantay ng bahay na yon. So you need power greater than his power para maghapos mo siya, matali mo siya, at maging iyo, mga minamahal, ang buong bahay na yon. Ganon din po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. How can we overcome Satan? How can we conquer Satan kung ang kapangyarihan natin ay mas mahina sa kanyang kapangyarihan? Makapangyarihan si Satanas. Take note, mga minamahal, makapangyarihan si Satanas. Markahan po natin yan. Amen. Siya po'y powerful, he is intelligent, he is cunning, he is liar. Mga minamahal, pagdating sa deception, mga minamahal, perfect deceiver po, mga minamahal, ang kaaway. Kasi pinag-aralan niya ito hindi lang isang taon Thousands of years na po ang nagdaan, mga minamahal. Start from the very beginning, will train na si Satanas regarding sa deception, mga minamahal, regarding sa pag-deceive ng maraming mga tao. He is powerful, he is cunning, he is intelligent, he is deceiver, he is a liar. Nasa kanya na lahat, mga minamahal. Kumbaga sa taktika, mga minamahal, maraming taktika ng kaaway para dayain ng maraming mga tao. So we need power greater than their power. Kailangan natin ng higit sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, if your faith should not stand, mga minamahal, if your faith should not stand, or your faith should stand in the wisdom of men, mga minamahal, sabi ng Biblia, kapag ang pananampalataya mo ay tumayo mula sa karunungan ng tao at hindi sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi po firm yung foundation mo, hindi po matibay, hindi po matatag ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Dahil ito'y tumayo lamang sa karunungan ng tao. Kaya magtataka ka, pagdating ng matinding pagsubok, mga minamahal, problema, hindi ka aas at magtitiwala sa Panginoon. Magtitiwala ka sa iyong sariling kapasidad. Kaya sabi ng banal na Biblia, they are having form of godliness, but denying God's power. Kanila pong tinanggihan ang kapangyarihan ng Panginoon. So tayo pong mga taga-GMC, taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by a dearly beloved honorable pastor, mga beloved children sa lahat ng mga ngaral, mga minamahal, we claim God's power because we believe
that we need God's power. Kailangan natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Naniniwala tayo na hindi natin kayang mabuhay in our own. Sabi ng Biblia, you can do all things through Jesus Christ our Lord. So kapag nasa iyo si Kristo, magagawa mo ang lahat ng bagay dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kiniklaim natin, mga minamahal, inaangkin natin yung kapangyarihan, hindi natin dinideny, kagaya ng ibang sekta. Kasi kapag tumakbo ka sa doktor, you denying God's power. Kapag magtiwala ka sa gamot, you denying God's power. Hindi mo kiniklaim. Kapag hindi ka tumakbo ng doktor, hindi ka gumamit ng gamot, it means you claim, mga minamahal, God's power. Kiniklaim mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, na ang kapangyarihan ito ng Diyos, mga minamahal, ay magmamanifesto sa buhay mo, gagawa sa buhay mo, kikilos sa buhay mo, at anumang hinihingi mo dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ito'y iyong matatanggap. Yun po yun, mga minamahal. Sabi ng Biblia, turn away from such people. Yung ganitong uri ng mga tao na dinideny ang kapangyarihan, kaya nga po hindi ina-allowed, as long hindi po ina-allowed ng mahal na pastor na tayo po ay, yun po ang turo, mga minamahal ng ating gagalang-galang na pastor. Hindi po tayo ina-allowed na tumayo o dumalo sa ibang sekta, sa ibang denominasyon, kasi yung ibang sekta, ibang denominasyon, they denying God's power. Hindi nila kiniklaim ang kapangyarihan ng Panginoon. Ultimo pastor, mga minamahal, 13 years ng pastor, 15 years ng pastor, pagdating sa karamdaman, tatakbo sa ospital, tatakbo sa gamot, pastor na yan, ha? Mga minamahal, they denying God's power. Kanila pong tinanggihan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, those who denying God's power, mga minamahal, turn away from such people. Lumayo ka sa mga, wala kang mapupulot na mabuti, wala kang pagpapala na mapupulot dyan. Mga minamahal, wala kang matutunan dyan dahil ang pinaka-importante sa buhay ng Kristyano, unang-una, taglayin natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon, mga minamahal, kaya pong sumaway, mga minamahal, ng mga false imagination, maling pag-iisip. Amen? Kaya pong, mga minamahal, sawayin ang anumang masasamang espiritu sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Turn away from such people. Yan po ang turo ng ating mahal na pastor. Huwag kang makinig ng mga turo, mga minamahal ko, ng mga pastor na mga prosperity gospel, love gospel, mga minamahal. Hindi po tayo dyan lalago. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, matuto tayong i-claim yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At all cost, at any situation, i-claim mo, mga minamahal, na ang Diyos ay makapangyarihan. I-claim mo na sa Diyos walang imposible. I-claim mo, mga minamahal, na lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang nabasa natin sa Biblia eh. From Genesis to Revelation, mga minamahal, sa Old Testament, grabing miracles na ginawa ng mahal na Panginoon. Dahil sa Diyos walang imposible. Nagawa lahat yon dahil ang Diyos ay makapangyarihan. From Genesis to Revelation. Amen? From Matthew to Revelation, mga minamahal, sa mga buhay ng mga apostoles, nag-perform sila ng grabing mga himala sa kanilang kapanahunan. Kaya nga po, sabi ng iba, malaki pong mga minamahal kasinungalingan na kanila pong ipinapangaral, mga minamahal, ng himala daw po ay sa panahon lamang ng Old Testament, sa panahon lamang po ng unang panahon, sa panahon natin ngayon ay wala na. Malaking kasinungalingan yan. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ang Diyos nating sinasamba ngayon. So kung ang Diyos ay naghimala sa kanila, sa buhay din po natin ay talagang maghihimala. Amen? Ating pong napatunayan yan in our own personal testimony, yung mga narinig nating testimony, yung mga nakita nating mga testimony, mga minamahal, lahat ito ay gawa ng kamangha-mangha at makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Busog tayo sa pagtitiwala sa mahal na Panginoon sapagkat napatunayan natin na totoo at buhay ang Diyos. Kaya kinukumbinsi natin ng marami na don't deny God's power. You need to claim it. Kailangan mong i-claim na makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kulang lang, sometimes ang kulang lang, kaya hindi nagpe-perform yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, dahil kulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Kulang tayo. Tingnan mo, mga minamahal, isang babae, 12 years na dinudugo. Sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Ako'y gagaling. Faith niya yun eh. Yun ang faith niya, na kapag mahawakan lang niyang laylayan. Pero,
Mga minamahal, kung doon lang siya sa bahay niya at hindi siya lumabas at lumapit sa mahal na Panginoon, nagsikap na makipagsiksikan doon sa maraming mga tao dahil yung time na yon, mga minamahal, will known na po ang mahal na Panginoon. Talk of the town na ang ating mahal na Panginoon. Marami ng mga rumors, mga balita, mga minamahal ng Diyos ay mahal na Panginoon kasi nagpapagaling, walang lahat nagagawa niya. Kaya nung dumating ang mahal na Panginoon, intertown, maraming mga tao dinumog ang mahal na Panginoon. Narinig niya na si Jesus ay naandyan. Sabi niya, Lord, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya. Ako'y gagaling. Pero alam po ninyo, mga minamahal, mahina na po ang kanyang katawan. Just imagine, 12 years na nagbi-bleed, 12 years na dinudugo. So, talagang marami ng dugong nawala niya. Siyempre, pag nagbi-bleed ka, mahina ang katawan mo. Ganun ang kanyang sistema, mga minamahal. Ibinenta niya na lahat ng mga pag-aari, nagpagamot na siya, hindi siya gumaling, naubos ng kanyang pag-aari, hindi siya gumaling. Sabi niya, mahawakan ko lang ng laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Amen? Pero kailangan niyang lumabas ng bahay. Kailangan niyang makipagsiksikan. Kailangan niyang, mga minamahal, pilitin ang kanyang sarili na mahawakan ng laylayan ng damit ng mahal ng Panginoon. Yun ang kanyang ginawa. So mayroong effort, nag-spend po siya ng time, nag-spend siya ng effort, talagang nagpuwersa siya, nagpumilit siya na makalapit sa mahal na Panginoon dahil siksikan ng maraming mga tao para lang mahawakan ng laylayan ng Diyos. Alam po ninyo, nung mahawakan ng laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, naramdaman ng mahal na Panginoon na may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Sabi ng mahal na Panginoon, sino ang humawak sa akin? May lumabas na kapangyarihan sa akin. So makita mo mga minamahal, because there's power in faith. Kailangan lang manampalataya ka, mga minamahal. Sometimes, kaya hindi nagpe-perform ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Although na tayo po ay membro na ng Jesus Miracle Crusade, matagal na tayong membro, nagugulat tayo, hindi nagpe-perform ang kapangyarihan. That is because of our lack of faith. Kulang tayo ng pagtitiwala. Yung babae, punong-puno siya ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ako'y gagaling. Pinersa niya ang kanyang sarili, nakipagsiksikan siya, kaya nung mahawakan niyang damit ng mahal na Panginoon, may lumabas na kapangyarihan sa Diyos at ang babae gumaling. Sabi ng Panginoon, sino humawak sa akin? Sabi ni Pedro, Panginoon, nandito tayo sa kalagitnaan ng tao. Kaya may talagang hahawak sa'yo. Amen? Ngunit alam po ninyo, sabi ng babae, Panginoon, ako ang humawak sa iyong damit at ako'y gumaling. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay gumaling dahil sa iyong pananampalataya. That is because of faith. Kaya nga po bilang Kristiyano, mga minamahal, kailangan, we need to work out our own salvation and also our faith. Kailangan natin i-build up yung, kasi may faith na tayo eh. Ang kailangan na natin, i-build up yung faith natin. Kagaya po yan ng nag-gym. Yung nag-gym, amen, hindi po siya nag-gym para magkaroon siya ng katawan. Nakuha ninyo? Hindi siya nag-gym para magkaroon siya ng katawan. Siya po ay nag-gym para maging malaki yung kanyang muscles, lumaki, ma-build up yung kanyang muscles. Kaya siya nag-gym. Hindi siya nag-gym para magkaroon ng katawan, kundi siya po ay nag-gym para magkaroon siya ng magandang katawan, magandang muscles, mga minamahal. Ganon din sa faith. Hindi tayo, mga minamahal, naglilingkod, nagtitiwala sa Panginoon, nagtatrabaho para sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng pananampalataya. Meron na tayong pananampalataya. All we need to do is to work out our faith para, mga minamahal, mag-increase yung faith natin. Yung mga apostles, they prayed that the Lord may increase their faith. So kung sila'y nananalangin, mga minamahal, kailangan din natin manalangin na, Lord, increase our faith. Dahil in faith, there is power in faith. Meron pong kapangyarihan sa pananampalataya, mga minamahal. Sa lupa, hindi tayo nagtatanim para magkaroon ng lupa. Meron ng lupa, mga minamahal. Nagtatanim tayo para umani tayo mula sa lupa, mga minamahal. Hindi natin kinukultivate ang lupa para magkaroon ng lupa. Kinukultivate natin ang lupa para ang lupa ay maging fertile, maging mataba ang lupa. Ganon din sa pananampalataya. Kapag kulang ka ng gawa, ang pananampalataya mo ay magiging stagnant. Yung linggo ka lang dadalo, Miyerkules, Biyernes, hindi ka dadalo. Mga minamahal, nasa gawain ka pero tamad ka magpuri. Mga minamahal, hindi ka nagtatapat sa pagbibigay. Yung mga itinuturo ng mga preacher, pinapadaan mo lang sa kabilang tenga, pinapalabas sa kabila, hindi mo ina-apply, mga minamahal, hindi talaga lalago, hindi talaga tatatag ang iyong pananampalataya. At kapag hindi mag-increase ang iyong pananampalataya, mga minamahal, kapos ka ng kapangyarihan. Kaya pag panahon na kailangan mo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon mula sa iyong pananampalataya,
hindi po mag-perform yung kapangyarihan ng Panginoon dahil kulang po tayo ng pananampalataya. So all we need to do, i-work out natin yung faith natin, i-work out natin yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, na maging malapit tayo sa Diyos, maging close tayo sa mahal na Panginoon. Makuha natin yung favor ng Diyos, makuha natin, mahipo natin yung puso ng ating mahal na Panginoon kasi everything happened when we touch the heart of God. Because in God, there is nothing impossible. Magagawa po natin ang lahat dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang turo sa ministeryong ito. Itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor, mga minamahal na ipagtrabaho, mga minamahal ang ating kaligtasan, ganun din naman ipagtrabaho natin ang ating pananampalataya dahil sa pananampalataya ay tataglay tayo ng kapangyarihan. Yan po ang pagkakaiba sa ibang ministeryo sa ating gawain. Dito po, mga minamahal, tayo po ay tumatayo, tumitibay, tumatatag dahil po mga minamahal sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa mahal na Panginoon. Minamahal, we are blessed among the blessed sapagkat nandito tayo sa totoong ministeryo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, our faith not stand in the wisdom of man. Our faith stand in the power of the living God. Meron tayong lakas, taglay, matapang tayo, mga minamahal. Punong-puno tayo ng courage sa puso, paglilingkod. Trials, we overcome trials. Bakit punong-puno tayo ng courage? We overcome temptation. Bakit punong-puno tayo ng courage? We overcome sickness and diseases because our heart are full of courage. Punong-puno tayo ng courage, mga minamahal. Dahil alam natin na kasama natin ang mahal ng Panginoon. Through testimonies na ating pong na-experience, we believe 100% na kasama natin ang mahal ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa mga hindi pa po natin mga kapatiran, miyembro ng gawain ito na nakikinig, nanonood, tanggapin po niyo mahal ng Panginoon. If you want to experience, gusto mong maranasan yung mga bagay na aming naranasan sa paglilingkod sa mahal. Napakasarap kapag may katiyakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod, mga minamahal, kapag tiyak mo ang iyong pinaglilingkuran. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso at salita, sa pangalan ng Jesus. Manalangin po kami para sa inyo. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming minamahal ng mga kababayan. Mahal na Panginoon, gamitin mo po ang programang ito upang sila maabot, parating sila ng mga banal na salita. Buksan mo kalang puso at pangunawa. Pagkakataon na makilala ka, mapaglingkuran ka sa aming mga unsaved loved ones, sa aming mga minamahal ng mga kababayan na naghahanap sa iyo. Mahal na Panginoon, habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, sila'y ilapit mo sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, kabagan mo ang kanang kaluluwa. Mainit ang apoy ng impyerno, mahal na Panginoon. We love them so much. There is Lord. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon, makilala ka, mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon. Have mercy upon them, Lord. Hallelujah. A leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal, sa oras nito, tayo po'y dumako sa ating pong supplication. Meron po tayong mga prayer requests, spoken requests, through the leading prayer for beloved honorable pastor. Mga prayers natin ay isa-isang tutugunin ng mahal na Panginoon. Matuto lamang po tayong maghintay. Mga minamahal, sometimes ang mga prayer natin hindi agad-agad tinutugon. Dahil gusto ng Diyos na matuto tayong mga minamahal, maghintay sa mga katugunan ng ating mga panalangin. Let us pray. Amang banal, Diyos na dakilan mapagpala, Diyos na tumutugon ang aming mga panalangin, Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Kabagan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatiran, ano man po ang desire ng kalang mga puso, ipagkaloob mo. Mga prayer request, spoken request, mahal na Panginoon, kailan mga letter request, ikaw mag-grant ang kalang mga prayers. Walang imposible, walang mahirap sa iyo. Nasubukan na po namin, Panginoon, sa tagal ng paglilingkod namin sa iyo, nakita na ng aming dalawang mata ang iyong kapangyarihan, narinig na ng aming tenga. In our own testimony, we experience your great power, mahal na Panginoon. Naranasan namin ang iyong dakilang kapangyarihan sa buhay namin. Pagpalain mo kaming lahat.
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ikaw ang mag-bless sa amin, mahal na Panginoon. Aming dalangin, mahal na Panginoon, sa ating mga kapatiran, mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa mga screen ng inyong mga gadget. Manalangin po tayo sa mahal na Panginoon. Dearly beloved, there is Jesus. A leading prayer for beloved pastor. Lord, we pray, anumang karamdaman na kanilang taglay, ikaw magpagaling problema, ikaw mabigyan ng kaluntasan. Cast out right now in by the power of darkness, any kinds of sickness be healed, infirmities cast out, karamdaman, Panginoon, talupay-pay, panalamig, demos of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong lagnat, demonyong ubo, demonyong sipon, sa pangalan ng Jesus. Anumang karamdaman mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. Amin naman sa gabi ito. Salamat po sa banal na salita ng mahal na Panginoon ating napakinggan at ang Diyos ang magbigay sa ating mga minamahal ng tibay at tatag, mga minamahal karagdagang pananampalataya. We need always to pray that the Lord may increase our faith, mga minamahal, as apostles did. Ginawa po nilang manalangin na dagdagan ng Panginoon ang kanilang mga pananampalataya. Mga minamahal, tuloy-tuloy pong ating programa, ating banal na gawain dito po sa dako ng Sambanga Outreach, sa ating pong Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At patuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa oras nito. Tayo po dumako sa ating closing prayer, ipabaon ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Tayo po yung manalangin ng mga banal, Diyos na dakila at mapagpala. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, sa oras nito, narito po kami, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataong makapangaral ng salita mo. Langisan mo palagi ang mga salita mo, mahal na Panginoon, sa programang ito aming pinapangaral. Salamat sa aming mga kababayan na patuloy pong umaantabay sa iyong gawain, sa mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa iyong banal na programa sa ganitong paraan. Mahal na Panginoon, makatulong kami sa paglago ng kanilang espiritual na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming ingatan, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Hiwalayin mo ang aming physical na katawan. Isayin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Sa buong magdamag, patulugin mo kami ng mahimbing, mahal na Panginoon. Ilayo kami sa masasamang mga panaginip at pangitain. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Mula po dito sa studio, mga minamahal sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay.